Well, panahon na siguro para tumaas ang kalibre ng ating mga Pinoy basketball player sa Pilipinas. Gayun din ang mga naglalaro sa iba't ibang mga bansa. Especially, kasama na dyan ang ating pambansang big man ng Pilipinas na si Kai Sotto. Matapos po kasi ang 2 linggong pagpapahinga at pagbibuild ng muscle ay napakagandang performance muli ang kanyang binitawan at pinakita kontra sa kupunan ng Toyama Grouses. Hindi rin tayo nagkamalit na bigyan ng maayos na playing time si Kai Sotto with 26 minutes of playing time na merong 16 points, 14 rebounds, 2 assists at 2 blocks. Nakita nyo rin na kahit mga ex-NBA player ang kanyang nakatapat ay kayang-kaya niya makipagsabayan. Talagang kitang-kita natin kung paano talaga maglaro ngayon si Kai Sotto at ibang-iba ito nung bago siya dumating dito sa Japan B-League. Kaya nga sinasabi natin, mas magandang mabigyan ng 1 taong kontrata si Kai Sotto at huwag muna lumipat sa ibang liga. May mga nagsasabi ready na nga ba sa NBA itong si Kai Sotto matapos ang kanyang double-double attack na ipinakita nga po dito sa Yokohama Big. Well, para sa akin mga idol, nandiyan na yung skills ni Kai Sotto at masasabi natin na pwede na yung panglaro sa NBA. Pero kung makakapaglaro naman sa NBA si Kai Sotto, siguradong wala siyang playing time dyan at babangko lamang siya. Unlike dito sa Japan B-League ay napakahaba ng minuto ni Kai Sotto at pinapahalagahan po ang kanyang performance. So mamimili tayo ngayon, no? NBA nga ba or Japan B-League? Nandyan din ang NBA Australia, no? Maraming choices si Kai Sotto. Pero para sa akin, dapat piliin or mas pipiliin ang ating pambato na si Kai Sotto na manatili na lang muna sa Japan B-League. Dahil kung titignan ninyo, dito talaga nahubog si Kai Sotto at mismong lalapit ng NBA sa kanya sa mga gandang performance sa kanyang pinapakita. Magiging malaking kawalan po kasi sa Yokohama B Corsair at sa Japan B-League kapag lumipat ng ibang liga itong si Kai Sotto. Tignan nyo mabuti, 12 wins na lang na kailangan ng Yokohama para magkaroon ng sure slot nga po sa playoffs ngayong season. Meron pa silang 17 games sa tinaasahan natin mas magtutuloy-tuloy pa ang magandang performance ng Yokohama kapag nandyan si Kai Sotto natin. So tulad ng inaasam na lahat, consistency lamang kinakailangan ni Kai Sotto para magtuloy-tuloy ang kanyang magandang performance sa game. At syempre malaking bagay at nakakatulong talaga yung tandem nila ni Yuki Kawamura sa kanyang exposure. Pero syempre hindi dapat magdepende si Kai Sotto kay Kawamura. Kung sinong available na point guard, dapat masanay si Kai Sotto at magkaroon ng biglang instinct sa game. Well, 5 years from now makikita natin siguro at siguradong nasa magandang liga na ito at NBA po ang ating tinutukoy. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy pong suporta sa ating pambato na si Kai Sotto, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.